Good day, Pinnacle Village. We thank you for being here today, for spending this Sunday here at PV. Today, we are continuing our topic, ang pagpapatuloy ho ng ating usapin patungkol ho sa pag-aayuno. Nitong mga nakaraan pong 3 linggo ay pinag-usapan ho natin ang Matthew 6 kung saan itinuro ho ng Panginoong Jesus kung paano ho ang tamang pag-aayuno na hindi ho ito performance, pero ito ho ay may mga rewards na nagdudulot ho ng tunay po na kapakanan para sa kaluluwa ho ng mga tao. Naalala ho natin ang 6 ho na puntos na binahagi ho ng ating mga pastor. Just a quick recap of what we've talked about the past 3 weeks. We talked about why we fast. It's because 1, devotion. Tayo po'y natututo ho na isurrender ho ang ating mga sarili ho sa Panginoon. When we fast, nagkakaroon din ho ng sensitivity to the direction of God. We sense God's voice. At ang pag-aayuno rin po ay ginagawa po dahil ito'y panahon ng distress o nagkakaroon ho ng sorrow over sin. It is also what we do in order to ask God for deliverance, to set free from destructive habits. It is desperation, seeking God's intervention. And we ended with dependence, which means staying in the Spirit's power. Pero atin din lang ho ipagpapatuloy ang talakaying ito because spiritual discipline of fasting is not just limited to food, but even from anything that's pulling us away from living a life that is set apart. Hindi lang ho ito pag-aayuno patungkol ho sa pagkain, kundi ang pag-aayuno rin ho ay dapat gawin sa mga bagay ho na nag-aalis ho sa atin sa sentro ho ng kalooban ho ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, tayo ho'y dapat mabuhay ng tinatawag ho nating set-apart life. Iba po ang standard na dapat ho nating sundin sa buhay na ito, hindi ho ang standard ho ng daigdig. Kaya nga po over the past months, what we've been talking about is the upside-down kingdom of God. The kingdom of God is countercultural. Many times we hear this, madalas ho nating naririnig ho ang Roma 12:2. Basahin lang po natin muli. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. In English, the NIV said, "Do not conform to the pattern of this world." Sa araw po na ito, atin hong tatapusin ang talakayin sa pag-aayuno. Atin pinag-usapan ho ang pag-aayuno sa pagkain. Ngayon ho ay pag-uusapan ho natin ang pag-aayuno ho sa digital world or the digital fast. Ito po ay aral na pinagtulungan ho ng ating mga pastor sa pangunguna po ni Pastor Amber. Let's begin with this, a quote by Darren Whitehead. He said, "I believe that there has never been a piece of technology in all of human history that is more effective at conforming people to the world than a smartphone." Kaya nga po, naging paalala po sa atin, kung naaalala po ninyo, ang daigdig po na ito ay punong-puno ho ng mga boses. Ito po ay pinag-usapan at tinalakay ho natin nung recent ho natin na Altos Camp po all over the world. Ito po'y paalala po na ang daigdig na ito ay puno ng boses. Boses na maaaring gamitin ho ng kaaway upang magnakaw, pumatay at manira. Naalala niyo po ang 1:10:10 or John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Friends, in this case, it is undeniable that even digital technology can be used by the enemy to steal, kill, and destroy. Paano ho nangyayari yan? Ninanakaw, paminsan ho ng teknolohiya ang oras at atensyon ho natin. Nawawalan na ho tayo ng mga bagay ho na mahalaga sa atin hong buhay. Nagdudulot po ito ng kamatayan. Paano po? Tumataas ho ang number po ng mga nababalisa at nadedepress. Bumababa ang tingin sa sarili at naririnig naman ho natin ito sa balita. Nagkakaroon ho ng pagdulot ng literal na kamatayan because it has also caused suicide in many places. Sinisira po ang masaganang buhay na kasama ang Diyos. Higit po sa anumang disiplina, ang pag-aayuno po ay nagpapakita ng mga bagay na humahawak at humuhubog po sa atin. At sa ating usapin po ngayon, isang bagay po sa ating kapanahunan ang evidently humahawak at humuhubog po sa atin po, not just in our younger generation, but it is very much evident to everyone. Isn't it true that our phones, our laptops, our tablets, our gaming apps
have been what we call a distraction, one that shapes us, allowing us to conform. So today, we'd like to address the word digital distraction. Our message today is about becoming aware of how digital distractions take hold of our minds and our hearts, and how digital fasting opens space for us to be filled with Jesus. Paunawa lang ho sa atin ho, hindi ho ito isang TED Talk. Hindi rin ho ito isang self-help talk para turuan ho tayo kung paano mag-digital detox. Ito po ay isang usapin kung saan mapapaalalahanan po tayo not of self-help, but of spirit help. D. Martin Lloyd-Jones said, fasting should really be made to include abstinence from anything which is legitimate and of itself for the sake of some spiritual purpose. Friends, to live the full life in Christ, the abundant overflowing life, means that we have to empty ourselves with anything that replaces God and His purposes. And through that process, sa proseso pong yan, tapat po ang Diyos para tulungan po tayo at gabayan po tayo every step of the way. Isa pong liham ang binahagi ho ni Pastor Amber. It was written in English, pero sa atin hong pag-uusap ay tinranslate ko po ito sa Tagalog. Tingnan niyo po kung paanong nahuhubog tayo ng atin hong mga telepono. Ang title ho ng letter po na ito ay isang liham para sa aking telepono. Basahin po natin. Mahal kong telepono, naalala ko pa ng unang beses tayong nagkakilala. Noong inulunsad ka, inaamin ko, agad akong namangha sa iyong touchscreen. Pero noon abala rin ako sa pagpipilit mag-type ng text gamit ang mga lumang flip phone, kaya hindi ako nakapagsimula agad ng bago. Hanggang sa mahawakan na kita at doon ko nasimulang bumilis ang lahat. Hindi nagtagal, palagi na tayo magkasama. Sa paglalakad, sa pagkain, kasama ng mga kaibigan, pati na rin sa bakasyon. Sa una parang kakaiba na gusto mong sumama kahit sa banyo. Ngunit ngayon, isa na lang yung pribadong sandali na magkasalo pa rin tayo. Hindi na tayo makapaghiwalay ngayon, ikaw at ako. Ikaw ang huli kong hinawakan bago ako matulog. Ang una kong inaabot pag nagigising. Namamangha ako kung ilang gabi na akong nagpupuyat ng 3 oras lampas sa oras ng tulog ko dahil nakatitig lang ako sa iyong screen. Hindi ko na mabilang kung ilang sandali tayong sabay na higa at kailangan kong kuritin ang sarili ko dahil nananaginip ba ako? Dahil gusto ko talagang managinip sapagkat mula nang dumating ka, tila may gumugulo na sa aking pagtulog. Hindi ko rin akalain na ang daming regalo mong ibinigay kahit karamihan doon ay mga bagay naman na ako rin ang bumili online habang magkasama tayong nagre-relax sa bathtub. Salamat sa iyo, hindi ko na kailangang mag-alalang mag-isa. Kapag ako'y kinakabahan, nalulungkot, lagi kang may inaalok. May inaalok kang laro, newsfeed, viral video, ng panda, o kaya naman ilayo ako sa tunay kong nararamdaman. Ngayon, hindi ko na maaalala ang huling beses na nainip ako, pero kasabay nun, hindi ko na rin maalala ang maraming bagay. Tulad nga ng huling pagkakasalo ng mga kaibigan ko at isang pagkain na walang hawak ng telepono. O kung ano ang pakiramdam na matapos basahin ng isang buong artikulo ng magazine na hindi nahati ang atensyon ko. O kung ano ang sinabi kong talata na una rito. O kung anong text ang tinitingnan ko bago ako bumangga sa poste. Ang punto ko, pakiramdam ko ay hindi ako mabubuhay nang wala ka. At yan ang dahilan kung bakit mahirap man sabihin ito ay kailangan na nating maghiwalay. Siguro ho, habang nakikinig po kayo, napapatango na lang po kayo dahil totoo ho ang liham po na ito para ho sa marami ho sa atin. Maaaring totoo po ito, pero ang ating hong talakayin ay sa paglilinaw lang po ay hindi po para itapon ang inyong mga telepono pagkatapos ng mensaheng ito. Hindi po ito usapin laban sa teknolohiya sapagkat ang teknolohiya po ay kasangkapang tumutulong po sa atin para maging effective tayo sa trabaho at maaaring nakakatulong din ho ito para makagawa ng mabubuting bagay sa daigdig. Nakita ho natin yan ng pandemic, tama po ba? Ngayon po, nanonood kayo sa inyong mga screen. Minsan nagla-login po tayo kapag meron ho tayong Zoom gathering sa PV. Nararanasan din ho natin ang benepisyo ng teknolohiya. Ngunit ito rin ho ang katotohanan. Our non-stop stream of information, instant content, overflowing media reminds us that we can no longer ignore the true cost of technology. Ang nagiging kabayaran po, ang ating atensyon at ang mga bagay na mahalaga po sa atin.
Sabi nga po ni Tristan Harris, siya po ay former product philosopher ng Google and technology ethicist. Sabi po niya, ang tech industry daw po, the tech industry is an arms race for people's attention. Let me repeat. The tech industry is in an arms race for people's attention. Kaya hindi nyo po ba yan napapansin? Minsan nagkukwentuhan nyo kayo magkakaibigan, tapos pag open nyo po ng phone nyo, kung ano yung pinag-usapan po ninyo, nakikita nyo na ho sa telepono po nyo. They are in a race to get everyone's attention. In short, technology is at its best para magpapansin sa atin. Even according to Jonathan Haidt, the anxious generation, he said that from 2012 onwards, teenagers across westernized world experience a simultaneous surge of mental health challenges and dramatic loss of attentional control. Nakita ho natin dito, hindi lang ho maaaring sa mga artikulo o hindi lang ho ito nakikita sa atin ho mga feed o sa mga binabasa ho natin, maaaring nakikita rin natin sa ating loob ng tahanan o sa ating mga sarili. That we experience social deprivation, sleep deprivation, attention fragmentation, and the worst, some of us, admittedly, are already digital addicts. In fact, ngayon nga po ang isang usapin, ang mga kabataan po ay nakakaranas na po ng tinatawag po nating digital fatigue. No wonder that there's a rise of turntables once again, of vinyl records, of digital cameras, of anything that they can touch, because the truth is it has suffocated the minds and the hearts of many of our young people. Before we continue, let's go through this together. Isa pong smartphone compulsion test. This is from Pastor Amber. And please check if you agree with these questions. Sabi po, malalaman ho natin kung nasaan ka pagdating sa yung smartphone relationship. Number 1, do you find yourself spending more time on your smartphone than you realize? Malalaman nyo po yan sa inyong screen time. So makikita nyo rin ho yan sa inyong telepono. Na mas marami ka nang ginugugol na oras sa iyong telepono. If it's correct, check. Do you find yourself mindlessly passing time on a regular basis by staring at your phone? Madalas mo bang ginagamit ang telepono mo para magpalipas oras sa mga bagay na walang saysay? If it's true, check. Do you seem to lose track of time with your cellphone or smartphone? Nagugulat ka na lang ba na biglang lumipas na 1-2 oras? Hawak mo yung telepono mo. Next, do you find yourself spending more time texting, tweeting, emailing, doing locket, gaming, opposed to talking to people in person? Di mo na kaya na makipag-usap ng mahaba, mas mahaba pang pakikipag-usap mo sa telepono. Has the amount of time you spend on your phone been increasing? No, pag tiningnan mo, mas humahaba yung oras mo pag kinumpare mo yung screen time mo last week. Do you wish you could be little less involved with your phone? Sana kung pwede lang, lagi mong kasama. Sana kung pwede lang laging may data. Sana kung pwede lang laging may signal. Ito po, do you regularly sleep with your cellphone or smartphone turned on under your pillow or next to your bed? Kung agree po kayo, check. Do you find yourself viewing, answering texts, emails, gaming, whether Roblox or Valorant at all hours of the day and night, kahit na it's gonna interrupt other things that you're doing? If the answer is yes, check. Do you text, tweet, Facebook message, post on Locket, surf while driving or doing other activities that requires your focus and attention? Do you feel your use of cell phone and smartphone decreases your productivity at times? Do you feel reluctant to be with your cell phone or smartphone even for a short time? Di ka mapakali. Pag wala yung telepono mo, kahit nakabiyahe ka na ng malayo, pag wala yung cellphone mo, babalik ka talaga para kunin. Do you feel ill at ease or uncomfortable when you accidentally leave your phone in the car or at home? When you eat meals, is your phone always part of the table setting? Kaya magkakaroon na ho ng bagong table etiquette, di ba po? Katabi ng kutsara, telepono. Do you feel an intense urge to check your texts, tweets, emails, updates, so on? Ilan na ba yung nag-like? Ilan na ba yung nag-heart sa post ko? Do you find yourself mindlessly checking your phone or smartphone many times a day, even when you know there is likely nothing new or important to see? Paulit-ulit ka na, yun at yun pa rin, pero hawak mo pa rin yung telepono. So ito po,
Ano pong score nyo? Bigyan po natin ito ng paliwanag. If 1 and 2 ang score nyo, normal ka pa. Pag 3 and 4, medyo papunta ka na sa problematic. Medyo papasok ka na sa compulsive use. Kung 5 o higit pa, compulsive ka na. Pero kung 8 and above ka na, ba kailangan mo ng kumonsulta sa behavioral addiction specialist. If I'll be honest, ang score ko po ay 8. Digital fasting, friends, our pastors defined it this way: a voluntary refraining from digital devices, phones, social media, TV, gaming, streaming, etc. for a set period of time for the purpose of spiritual renewal. Ito po'y pagsang-ayon upang pagpaliban muna ang paggamit ng telepono o mga gadget for a certain period of time para magkaroon ng muling pagtuon ng puso't isip sa Diyos. Friends, digital fasting is not rejecting technology. It's not abandoning your devices. It's becoming intentional. Piliin po yung mga pagkakataon na mag-unplug muna sa mga device para ang kaluluwa ho ay magkaroon ng panahong huminga. Ang isip po ay mag-reset. Ang puso ay matuto pong mag-tune in ulit sa boses ng Diyos. It is turning down the digital noise so that you can finally hear the voice of God, or at times, even your own voice. If we'll be honest, friends, isn't this true? Marami ho sa atin, parang feeling natin wala na tayong kalayaan mula sa atin hong mga devices. Kaya tama po si Pablo, ang naging paalala niya ho sa unang Korinto 6:12. May magsasabing malaya akong makakagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. In English, everything is permissible, but not everything is beneficial. Ang ganda po ng naging analogy po ni Timothy Keller dito. Paano daw po ba ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? Para daw ho siyang isda. Ang isda ho, kapag nilabas mo siya, inalis mo siya mula sa ilog, wala na siya sa confines, or hindi na ho siya restrained. Pero pag siya po ay nilagay mo outside its habitat, siya po ay mamamatay. Siya po ay mawawalan ng lakas para gumalaw. And sometimes we think po na ang kalayaan ay ang mawalan ng limitasyon. Pero ang kalayaan po ay hindi kawalan ng limitasyon. Hindi lang po ito kakayahang gawin ang lahat ng gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay pagkakakilala po kung sino po tayo at paano ho tayo nilikha. When we set healthy boundaries with technology, we open doors for real freedom. And that is the freedom to do what God really created us to do, which is to love Him, to love others, and to lead people back to Him. Friends, digital fasting is more than putting technology in its proper place. Hindi lang po ito para sabihin na hindi mahalaga ang teknolohiya para sa akin. Ang device na ito ay hindi mahalaga. Pero ang digital fasting po ay ginagawa para maalala ulit ang halaga ng Diyos sa ating buhay. It's not about putting technology in its proper place, but putting God in His rightful place, which should be the center of our attention and our affection. Kaya sa araw po na ito, 2 bagay lang po ang gusto po naming iiwan sa atin. Not to overwhelm us, but to continually remind us of why we have to do this. 2 bagay lang po. One is to disconnect. The second is to reconnect. Friends, we are encouraged to disconnect from our devices because the access to digital world has led us to settle for too little. Minsan ho, masyado na hong bumababaw ang kaligayahan po ng tao. Tama po ba? Our happiness and our joy becomes trivial amusement. Binge watching on YouTube makes us happy. Obsessive playing with games gives us that dopamine hit. We're easily pleased when someone liked or hearted our post. There is more screen, more views, more voices, more noise. Pero ang problema po, natututo ho tayo na instead that we look for that which really completes our joy, we are chasing happiness wrongly. Friends, we are never designed to just chase simple happiness.
there is one that would really satisfy the deepest longing of our hearts. Ito po isang bagay na hindi lang po sa panahon ngayon. Kahit noon pa po, yan na ho ang problema ng puso ng tao. Naalala po ninyo ang mga Israelita. Naging paalala ho ni Propeta Jeremias. Jeremias 2:13. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikuran nila ako na bukal na nagbibigay buhay at humukay sila ng mga balon, ngunit ang mga balong butas na walang naiipong tubig. Madalas po nating talikuran ang Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng buhay at kasiyahan. At tayo po ay naghuhukay ng ating mga sariling imbakan ng tubig. Ngunit ang mga imbakan po ng ito ay butas at walang naiipon. That's why our topic today is a reminder that many of us, whenever we turn to everything or anything, whether that be devices, our phones, our tablets, our laptops, our posts, everything that we do, our online shopping, we find validation, approval, and affirmation. When we do that, we are turning away from God. Sa bawat scroll, sa bawat feed, boses na bubulong sa'yo kung ano ang itsura ng tagumpay, kung magkanong dapat kinikita ng tao, kung bakit hindi tayo maganda o gwapo kumpara ng iba, kung ano ang kulang sa atin. Those are voices that's allowing us to turn away from the well of God's love, that which really satisfies. That's why tama po ang sinabi ho ng Kawikaan. Kawikaan 27:20. Ang nasa ng tao'y walang katapusan. Ang nasa ng tao'y walang katapusan. Friends, we are never contented. Kahit ilang beses ka pang magpabalik-balik sa iyong social media, kahit ilang beses pa na sale sa Shopee at Lazada, kahit ilang beses na panalo sa online gaming, kahit ilang beses mo natapos na series, ang totoo po, ang lahat ng ito ay pagbubungkal ng mga balong hindi nagpupuno ng tubig. Unless we really go back to that which really gives us real, complete joy, that we will only be satisfied. Pag tayo ay nag-aayuno, itong mga bukal ng ating mga buhay, nilalabas ho niya kung ano ho yung mga tunay na laman ng ating mga puso't buhay. Nilalabas ho niya ang ating hidden appetites, nilalabas po niya ang ating attachment, at nilalabas din ho niya ito hong parang maliliit na mga Diyos na ating nilalagay po sa ating mga puso. Fasting reveals who is sitting on the throne of our hearts. Is it God or some other God that has a hold on us as we hold on it? Friends, if I have a question, ang telepono ho ba natin ay parang naging Diyos na rin natin? Sabi ho ng isang manunulat, it is good to lay down useful things for a season in order to remember that they are simply things to be used. Even the most useful things go from useful to useless the moment we cling to them more than we should. There is only one God and He shares His throne with no other. So the question for us is this: is your phone on His throne? Kung meron hong isang trend na nangyayari hindi lang ho sa Europa, dito sa Pilipinas, I've been seeing it everywhere. There's a trend, bumabalik na naman po yun, yung tinatawag po na offline cafes or offline nights. Kung saan pupunta ka sa mga coffee shops o sa mga restaurant at hindi ho kayo allowed to use your phone. Not to ditch your phone, but to just really have that space where you can connect. Real connection to disconnect in order that you may really connect. Ano po ba ang advantage ho ng disconnecting from our digital distractions? Daanan lang ho natin ng mabilis. When we put away our devices for a while, when we have our time of disconnecting from our devices, nagkakaroon ho ng physical, mental, emotional, or social, and even spiritual benefits. Let's go to physical. 1, it improves sleep. Nagkakaroon ho ng vibrancy and energy. Nagkakaroon ho ng better posture. Nawawala ho yung mga sakit sa leeg o yung mga shoulder tension. Mentally, it sharpens your focus. It increases your mental clarity. Intentional focus and less stress. Kaya di ba po yan ang problema daw ngayon. I've been hearing some teachers saying that nawawalan ng focus yung mga bata, di na sila makapag-comprehend because they've been so bombarded using AIs.
And they have been so dependent with AIs when they do their assignments. Nagkakaroon din ho ng emotional and social benefits, enhanced relationship. Nagkakaroon ho ng eye contact communication, tumitingin mata sa mata. Noticing the faces and eyes of others. Yung mga maliliit po na bagay na hindi mo napapansin mo na. And of course, when we do digital fasting, the spiritual benefits. We learn to become more aware of God's presence. We're able to sense and discern the voice of God. And there is more time for prayer and the Word of God. Sabi ho ng isang psalmist in Psalm 119:37, ilayo niyo ako sa pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan. Panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyong mga pangako. Naintindihan po ng mang-aawit po na ito na ang tao po ay may tendency po na tumingin sa mga bagay na walang saysay. Kaya kung meron hong challenge sa atin ngayon as we do digital fasting, it is also that we may learn to watch what we're watching. Sa Tagalog, bantayan ang ating mga tinitingnan. At nangyayari po ito sa pamamagitan po ng atin hong pananalangin upang hingin po ang kapangyarihan ng Diyos at tulong po ng Diyos para tayo po ay malihis dito sa mga bagay na kumukonsumo po ng mga bagay na tunay na mahalaga. In the words of Charles Spurgeon, the prayer is not so much that the eyes may be shut as turned away, for we need to have them open and directed to right objects. Can I say this, PV? Bantayan ho natin ang mga bagay na atin hong tinitingnan. Sabi nga po ng Kolosas 3:2, ang mga bagay na panglangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. When we fix our eyes on the things that are above, when we disconnect, pag nadi-disconnect, parang feeling mo, di ba, na-FOMO ka. Kaya nga po ako nung na-try ko po yung digital fasting, may ganun pong feeling yung para kang na-fear of missing out. Ano na ba, nasa na ba yung mga kaibigan ko? Ano na ba yung nangyayari sa kanila? Ano na ba yung text message sa family thread namin? Ano na bang nangyayari, di ba? But when we do digital fasting, we are not highlighting FOMO. We are converting it to JOMO, meaning yung joy of missing out. Nagkakaroon po ng tunay na dependence sa totoo pong dahilan kung ba't ang tao ay masaya. At yan po ay ang sa piling po at sa presensya po ng Diyos. Friends, we are encouraged to have a period of time to disconnect from our devices so that we have enough time to reconnect. Yan ho ang ikalawa. The purpose of the fast is not to simply step away from distractions, but to exchange distraction for devotion, which is to reconnect with God and others. Sa halip na abutin mo agad ang cellphone sa umaga, paano kung umabot muna tayo sa Diyos sa pagsisimula ng araw? Sa halip na abutin natin agad ang mga cellphone habang kumakain, paano kung umabot muna tayo sa ating pamilya at makipag-usap? Sa halip na palaging unahin ang ating mga gadgets, paano kung palaging dapat nating unahin ang Diyos? Friends, when we disconnect, we have more time to reconnect with God. Naisip po ba natin na ang epekto po ng atin hong laging pagyuko sa tuwing tayo po ay nakatingin sa laptop at lagi ho tayo nakatingin sa ating telepono ay tinatawag ho ng mga eksperto ngayon na text neck or tech neck. A typical head weighs 10 to 12 pounds. It is intentionally designed to sit perfectly balanced upon the cervical spine. So the neck's muscles and tendons and ligaments all work together to keep the head right or upright in a neutral position. Yun daw po ang purpose. So lahat po ng design ng Diyos pagdating sa ating balikat at sa ating leeg ay para suportahan po yung bigat ho ng ating ulo. Talagang ang tao, mabigat ang ulo, matigas na, mabigat pa. Sa kasamaang palad po, kapag tayo po ay nag-gadgets, I think I've experienced this many times. Napapansin ko ho na kumukuba ho yung aking balikat at nagdudulot po ng tension sa aking leeg at likod. Kaya nga po, dito sa Pilipinas, dumadami na naman po ang mga spa. Di ba po? Pati sa mall, meron na rin pong massage chair. Kasi ho yung sakit ho ng likod at ito ho ay dahilan sa maraming oras ho nating ginugugol ang atin hong mga ulo na nakayuko sa ating mga telepono.
at sa atin hong mga devices. Friends, if we will use this analogy, the goal of fasting is not to look down, but to continually look up, lifting our eyes to God as our source of strength and our ever-present help. You see, friends, distraction destroys devotion. Let me repeat that. Distraction destroys devotion. Pag tayo po ay nag-aayuno, nare-realign ho ang ating paningin, kesa ho tayo tumitingin ho sa baba, tayo ho ay napapatingin ho sa Diyos. Sabi nga ho ng isang awit 121, 1 hanggang 2, ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin, sa akin bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. When we put away the distractions, and many of us, we could say, it is really our phones and our gadgets that really distract us, that we learn to seek the one thing that's most important. Kung meron hong time po noon siguro, baka nga po when I'm trying to imagine this story, the story of Mary and Martha, malamang ang abala po ni Martha, di siya nagluluto, siya po ay nagbubuk ng grab food, no po, para kay Jesus. Pero ito po ang kwento ni Maria at ni Martha, naalala po ninyo, balikan po natin ang Lucas 10, sabi ho ng Biblia, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit ito pong sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Sabi ng Panginoong Jesus, iisa lamang ang kailangan. San ka abala ngayon? Sa gaming, sa binge watching, sa online shopping, sa pakikipag-usap, gamit ang messenger, ang telepono. Don't get me wrong, hindi ho masama ang lahat ng ito. Pero sa gitna ho ng lahat ng ito, ay handa po ba tayong isang tabi ang mga bagay na nagpapaabala sa atin upang tayo'y makahanap ng isang bagay, ang tanging bagay na tunay ho nating kailangan, ang tunay na makapagbibigay ng kasapatan. Nahati po ang atensyon ni Martha kaya't ang kanyang pagmamahal ay napunta sa iba at hindi kay Jesus. Si Maria naman ay basta't nandoon kasama niya ang Panginoong Jesus ay hindi niya pinalampas ang mga pinakamahalagang bagay. Sabi po ni Tim Elmore sa libro pong Generation C, with phones beeping and pinging all day long, focus is becoming a lost art. Focus is becoming a lost art. Kaya sana po habang kayo nakikinig dito, ay hindi po kayo nag-check ng inyong mga feed o ng inyong mga post. Friends, if there's one thing that's true, ang digital fast po, ini-interrupt po niya itong cycle po na ito na parang nagkakaroon ho tayo ng out of focus life. Tinuturuan niya ho tayo para tayo ay maging still. Matuto tayo na kahit tahimik po. Di ba po? Pinag-usapan nga ho ng mga pastors. Minsan ganun, di ba po? Yung parang pagtahimik, parang hindi ka mapalagay na tahimik. Kaya magpapatugtog ka ng Spotify. Kaya magpapatugtog ka ng kung ano-ano sa background. Hindi ka nasanay ng tahimik. At nagkakaroon ka rin ng space, panahon, oras para sa Diyos. Hindi lang para makinig, pero para sumunod. Kaya ang maganda hong paalala, binanggit ho ito ni Pastor Angela in Psalm 46:10. We always hear this, be still and know that I am God. When we fast, we enter a time of stillness. When we fast, we put away everything that distracts us to be still. And in that stillness, we learn to know that God is sufficient. It is in stillness, in silence, in spaces, time for God, na nasasabi ho natin yung Psalm 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Sabi ho ng isang quotation, like all fasting, a digital detox is a way we can disconnect from good things in order to reestablish love for the greatest thing.
The digital fast can help us reaffirm that God Himself is everything that we need. Friends, when we disconnect from our devices, we make time. Kaya nga po, lagi natin naririnig yun, wala po akong time, Pastor Marlin, for my devotion. Pero pag kumakain ho tayo, 1 oras. Lord, Pastor Marlin, wala po akong time for my devotion. Pero pag nagdo-doom scroll po tayo, 3 oras. So when we fast on these things, it's like 24 hours is more than enough for us. More than enough that we can spend and reconnect to God. When we disconnect, we are also reconnecting with others. Friends, tayo po ay nilikha sa imahe po ng Diyos at sa imahe po niya, tayo po ay napaalalahanan na tayo hindi transactional, we are relational beings. Do you remember in the book of Genesis, this is what God said, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Ito po'y paalala sa atin na kahit punong-puno tayo ng mga bagay na pupuno ng ating oras, ng ating panahon, na pwede nating gawin, hindi ho natin mapagpapalit po ang ating kapwa sa programa. Hindi ho natin mapagpapalit ho ang ating kapwa sa mga proyekto. Hindi ho natin mapapagpalit ang ating kapwa sa laki ng pera o kita na makukuha natin sa trabaho. Hindi ho natin mapagpapalit ho ang ating kapwa. Ang panahon kasama ho ang ating kapwa. Ang bawat isa para sa sariling kapakinabangan. Di ba po yan na po ang pinatunayan sa atin ng pandemya? Isang bagay na naranasan ho natin, yung epidemic of loneliness. May pera ka, may proyekto ka, may programa ka, may telepono ka, pero malungkot ka. Because you are limited to relate with people. According to Surgeon General of the United States, there is something that's more dangerous than heart disease, cancer, smoking, 15 cigarettes a day. And that is the epidemic of loneliness. Tayo po'y nilikha po ng Diyos para sa isa't isa. Tayo hinilikha ng Diyos mabuhay ng buo. Part of the full life and the abundant life that God wants for us is a life with each other and for one another. Pag tinignan ho natin ang bagong tipan, mahigit kumulang 50 beses inutos ng Panginoong Hesus sa mga apostol na gawin nila at sabihin nila ang isang bagay para sa isa't isa. Alagaan ng isa't isa, magtiisan sa isa't isa, parangalan ng isa't isa, gumawa ng mabuti sa isa't isa, magpatawad sa isa't isa, at ang pinakamadalas na inuulit sa atin ay ibigin ang isa't isa. Mahihirapan po tayong tugunan po itong panawagan ho natin na mag-alay ho ng panahon sa isa't isa kung ang ating atensyon po ay hindi po para sa isa't isa. You know, there are times that the most valuable resource that we can give to a person is to pay attention. And yung pay attention po na yan, minsan, di ba, you pay and you expect to receive something. But what if it's not just paying attention, but giving attention? That giving attention and time, being present for another person is the greatest gift that we can give them. Ang masakit ho dito, maaari ang katotohanan ho sa ating buhay ngayon ay punong-puno ho tayo at lunod na lunod ho tayo sa mga impormasyon na humahatak ko ng ating atensyon, na hindi na tayo makapagbigay ng oras sa bawat isa kasi na-overwhelm na po tayo sa mga nakikita ho natin sa ating feed, nakikita ho natin, naririnig ho natin sa YouTube kapag pinabantayan ho natin ang nangyayari ho sa Senado o saan mang bahagi po ng ating hong bansa. Kaya po, ito hong paalala ho sa atin sa araw po na ito. Our hearts and our minds are designed, not capable and limited only to what is important. Hindi niya ho kayang iproseso lahat. Limitado ho ang isip at puso ho ng tao. Kaya ho ang digital fasting, ipapaalala niya ho sa atin na magkaroon ho ng spasyo ang puso't isip na ituon lamang po sa talagang mga kailangan ho natin sa buhay. Kaya kung tayo ho ay feeling ho natin, we don't have time for our loved ones, we don't have time to give attention to people, let's not try to think about the big things first. Medyo liitan muna po natin. Hindi po ito paanyaya na parang baguhin ho natin ang daigdig. Give attention to people and change the world. But this is to begin with the spheres of influence that we have. Simulan po nating ituon ang ating atensyon at ibigay ang ating atensyon sa mga sariling saklaw ng ating impluensya,
Simulan po natin ito sa ating pamilya, simulan po natin ito sa ating mga mahal sa buhay, simulan natin sa ating huddle, simulan natin sa mga nakikita ho natin sa ating hong paligid. Ano ang mga practical example na pwede ho natin gawin? Kung matagal na kayong hindi nagde-date ng asawa mo o pag lumalabas man kayo, nakatelepono kayo, mag-offline date kayo. Go out, be with your spouse. Maglaro ka ulit kasama ng iyong mga anak. Mag-curate ka o maghanda ka. Magluto ka ng hapunan, ng tanghalian para sa iyong pamilya at magsalo-salo kayo sa hapagkainan ng walang telepono. Mag-commit ka sa Solar G tuwing Tuesday and Saturday po yan dito sa Pilipinas at sa Asia. Kilalanin mo ang iyong kapitbahay. Baka matagal ka nang nakatira dyan, hindi mo kilala yung pangalan kahit pangalan ng kapitbahay mo. Maglaan ng oras para sa huddle. Maging bahagi ng serve team po sa atin mga local church. Humingi ng oras at ng payo sa inyong mga pastor, sa inyong mga mentor. Kumonekta sa isang kaibigan na nakikita mo sa story, may pinagdadaanan pala. O kaya naman matagal na kayo hindi nag-uusap, wag mo lang daanan o ilike ang post niya. Kausapin mo siya. That's why this is not about ditching technology and the device, but this is about utilizing it solely for its function. To use it as a tool and not as your master. Siguro po sa ating pagtatapos, nais namin pong sagutin yung maaring tanong sa isip po ninyo, paano po natin to gagawin? How can we do this, apply this when we feel that as we were listening, we are being led by God to take this social media sabbatical? Here are some practical steps that Pastor Amber shared to our pastors, and it's a beautiful reminder. So the first is make your smartphone dumb. Number 1, here you have to decide the length of your fast. Commit. If you're saying once a week, 1 day in a week, commit to that. 1 full week, commit to that. 1 month, commit to that. But also, in that fast, especially those po na nagtatrabaho po kayo at online work po kayo, this will help identify which apps are distraction or utility. Kung madidistract po kayo ng social media, then remove your social media. Remove shopping. Remove YouTube. Or if it's utility, things that you use or apps that you use for your work, kailangan lang ho na maging discipline to use it only for its function. Second, change where you charge. Sometimes out of sight, out of mind. Lalo po sa umaga. Mas maganda ho na ilayo na lang ho natin ang ating mga telepono sa gabi kung kailangan po yan i-charge. Pero huwag niyo hong iiwan habang nag-charge. But to just put it away, especially as you begin the day. Because we are to remember that we have to begin our day not with our phones, but in scripture and in prayer. In Psalm 5:3, awit 5:3, sabi po, sa umaga, O Panginoon, naririnig niyo ang aking panalangin habang sinasabi ko sa inyo ang aking kahilingan at hinihintay ko ang inyong kasagutan. I like to highlight po yung hinihintay kasi po minsan uunahin po natin mag-pray. After ho natin mag-pray, babasahin po natin, but we don't stay. We immediately get our phone. That's why it's important to really spend quality time with God in the morning. Oswald Chambers says, when you do not start your day with prayer, you will operate on the wrong level throughout the day. The third practical point is to remove. Digital minimalism is not just eliminating media, but it is intentionally replacing it with meaningful alternatives. So kung nagfa-fast po kayo ng social media, you have time, replace it with the right things, meaningful things. Go out with friends. Have intentional conversation. Carve out time for prayer and scripture. Replace it with meaningful alternatives. Hindi po yung inalis mo nga yung finast mo social media, pero nag-stress eating ka naman. Diba? It should be replaced by the things that you want to give you life. The fourth is scripture over scrolling. So kapag nafe-feel mo na hinahanap ng kamay mo yung pagdo-doom scroll, that is the opportunity to replace that and use that time to develop the new habit of turning to scripture. Sabi po ng Psalm 119:37, layo niyo ako sa pagnanais ng mga bagay na walang kabuluhan, panatilihin niyo ang aking buhay ayon sa inyong mga pangako. At ang huli po, break
the fast with intention. Yung iba ho sa atin, magfa-fast ho tayo, di ba? Parang ganun din sa food fasting, aalisin mo yung pagkain, tas after mo mag-fast, nag-stress eating ka, kinain mo lahat, nag-unli ka. Ito po, hindi din po ganun sa social media. You have to discipline yourself that after the fast, you don't justify your fasting up by binge watching or doing games again. The fast should help you build a new kind of habit with your devices. So let's not justify po our fasting by binge watching after. And also there are apps, habits, na after the fast, they should be permanently deleted. Lalo ho yung mga bagay na nagtuturo ho sa atin o naglilid ho sa atin na mag-waste ng oras o naglilid ho sa atin sa pornography, those apps should not be returned back to your devices. Friends, all of these things, everything that we mentioned today, perhaps some of you have heard it. Yung iba ho sa inyo, ginagawa na ito, nagsustruggle po kayo, and this has helped you, encouraged you to continue doing it. But at the end of the day, we are talking about this because as free people, designed by God, we also have a choice to make. And every day that we face, sa bawat araw po na hinaharap po natin ang mga device natin, ang ating laptop, ang ating mga telepono, tayo po ay meron pong kakayanang pumili. At ang panalangin po natin ng ating mga pastor, no po hindi lang po the conventional or the ancient practice of fasting, but even in the relevant time today where digital fasting is necessary, that this is a choice that we are making because we want to live the full life God has intended us to live. The Pinnacle Village, let's continue to encourage one another to disconnect so that we can reconnect at hayaan po natin ang Diyos at ang atin hong panawagan para sa isa't isa ang maging tunay na halaga at maging tunay po na sentro ng atin hong atensyon at ng atin pong pagmamahal. Sa atin hong pagtatapos tayo po ay awit ng isang awiting, paalala po na if we have Jesus in our lives, then we have everything.
Aming Ama na nasa langit, muling nagpapasalamat po. Salamat po, O Diyos, na kayo ang Diyos na patuloy na gumagabay sa amin at nagtuturo sa amin ng paraan ng buhay, aming Ama, ng aming maranasan ang isang buhay na sagana sa inyo. Salamat sa amin hong mga narinig sa umaga pong ito, sa araw po na ito. Paalala ho sa amin, O Diyos, na ang pag-aayuno po ay regalo mula sa inyo. Ito po ay isang regalo na nagtuturo po sa amin, aming Amang Banal, kung paano namin matututunang ituon muli ang aming mga puso't isip, ang aming buhay, sa tunay na mahalaga. Kayo po at ang inyong panawagan sa amin at aming panawagan sa isa't isa. Panginoon, pinapanalangin po namin dahil ang usapin pong ito ay totoo sa marami pong tao, Panginoon. Maaari ang mga nakikinig po ngayon, yan ho ang kanilang pinagdadaanan. Kaya pinapanalangin namin ang patuloy niyong pagtulong at ang inyong patuloy po na pagsama sa mga nanonood, Panginoon, at nakikinig. At yan ho ang dala ng kanilang puso. Panginoon, naging master na po ang devices, naging master na po, Panginoon, ang mga apps, ang gaming, and they want to break free, O Lord, from this addiction. They want to break free, O Lord God, for anything that's pulling them away from you. Father, we ask that you may deliver us, Lord, from these habits. We ask, O Lord, that you may, with your Holy Spirit, that you may help us, O Lord, to finally tune in again to your voice. We ask for forgiveness as well, for times that we have neglected to prioritize you, that we have been giving you divided attention. Panginoon, muli naming hinihiling maging buo ang amin hong pag-consecrate ng aming mga buhay sa inyo, that we may be devoted, Lord, that we may give you our full attention and affection. Only to you, to your kingdom, and to the things that are important to you. Father, thank you so much for the last 4 weeks, O Lord, that we went through the topic of fasting. Panalangin na hindi lang po ito added information sa amin, pero matuto ho kami na maging panahon ho ito ng pagbabago at panahon po ng pagsunod po sa inyo. Panginoon, pinapanalangin ang bawat pamilya, ang bawat trabaho, ang bawat eskwela, ang bawat village po na represented po ngayon. Samahan niyo po na pagtibayin po lalo ang relasyon sa bawat isa upang sa amin pong pagsasamahan, kayo ang patuloy na madakila at kayo po ang patuloy na maparangalan. Salamat po, aming Ama. We thank you for the overflowing, abundant life that you have in store for us, and we pray that you may continue to give us the courage to always choose you. When we are facing our screens, when we are doing things, when we are eating, and everything that we do, may it all be for your glory. Salamat po, Panginoon. We love you, and we give back to you all glory and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.